po sa ating Facebook Live na Bombo Radyo Dagupan. Bago po ang lahat, pakilala at pagbati po sa ating tagapakinig at nanonood. Hello po, ako po si Giancarlo Doria, isang local artist sa Binmalay, Pangasinan. And super excited po ako na Oo. makibahagi po dito sa radyo niyo po. Yes, Gian, bago ang lahat, maraming salamat din sa time na pinagkaloob mo sa amin. Siyempre, alam natin na kapag isang artist naman talaga, busy rin, no? Ang walang bumagyo din talaga, talagang busy rin po yung ating schedule. Pero maraming salamat sa oras po na ibinigay niyo para paunlakan po dito sa ating programa. Sir Gian, kamusta po? Kamusta po ang buhay-buhay? Okay lang naman po, pero dahil siyempre umuulan, bawal ding lumabas-labas. So, yun, naano lang dito ako sa bahay. Walang Mm. nagagawa. Yes, Sir Gian, dahil malamig po ang panahon ngayon, kumusta ang boses natin? Baka mamaya naapektuhan na ng lamig na panahon. Yun nga po, medyo ano pa eh, medyo namamaos po. Namamaos na. Pero siyempre, with the guidance of our coaches din, no? Talagang di rin naman tayo pababayaan. At Sir Gian, pwede mo bang kaming kwentuhan naman pagdating sa mga naging experience mo sa larangan ng musika? Dahil nakikita natin sa mga listahan, Sir Gian, tama ba? Taong 2024, nang una tayong sumalang sa mga singing contest, o may mga Yes history po. na rin po tayo sa pagsali ng mga singing contest? Nung pinakaunang pinakaunang sali ko po sa sa singing contest, 14 taon, late 14 or early 15-year-old. And na-decide ko na kumanta dahil na din dun sa late father ko. Kasi mahilig rin siyang kumanta. So Mm. na-decide ko na gawin na lang inspiration yun para sumali sa mga contest, para na rin maano yung boses ko, para magamit na rin po. So si, father mo yung naging inspiration mo pagdating sa pagkanta? Po? Si father, si papa mo po yung, naging inspiration mo, ah, para siyempre, ma-experience din yung mga kanyang pinagdaanan na talagang nagsi-singing contest din po ba siya dati? Si father ko po, hindi po siya nakiki-sing contest pero mahilig po talaga siya sa mga videoke gano'n kung may events. And nung bata pa ako, siya na talaga dati yung naririnig kong kumanta. And so, Mm, ayun, parang napaano na rin ako sa pagkanta dahil nakita ko siya nung bata ako. Ano 'yan, Sir Gian, tinuruan ka ba ni, father mo or, nag-observe ka lang? Paano mo na-discover yung talent mo sa pagkanta? Nung ano po, actually, dati, alam ko na po yung pagkanta. Hindi ko lang po siya na lalabas kasi po sobrang hiya po ako nun. Yung si papa ko naman po, hindi niya ako tinuruan. Nag-observe lang ako sa kanya kung paano ba yung mga ginagawa niya, kung ano yung mga kinakanta niya, ganun. Mm. Yes Sir Gian, nabansagan kang, Old Soul, balladeer po 'no? Paano naman po, puwede niyo po ba kaming kuwentuhan bakit ganito yung bansag po sa inyo? Natawa po akong ganun siguro kasi po sobrang ano, yung mga kinakanta ko more on old songs na rin talaga. Kasi dun po Hmm, talaga nababago yung boses ko. Kasi as much as gusto ko pong kumanta yung mga bagong kanta, syempre alam mo na yung mga ano po, yung mga bagong kanta medyo matataas po, mga Arthur Neri, ganun. So hindi na po talaga carry maabot. Siguro oo, pag mm, ano, pagkantahan lang kasama yung mga kaibigan, gano'n. mm. Dun na lang kakanta ng mga bago. Oo, Sir Gian. 'Di ba sa early age, isa sa mga napansin ko ngayon na Sir Gian, modulated na po yung boses mo at the age of 16. Paano po yun sir? Sabi mo nga po, old songs, yung mga talagang kinakanta mo. So, yung mga malalalim ba na boses 'no, parang ganyan yung mga kinakanta mo sir? Yung mga gano'n ba, yung, kinahiligan mo rin kumanta na simula pa nung bata? Nung bata po ako, siyempre dahil abot ko pa yung mga matataas, dun rin ako sa mga matataas. Pero nung pagkatanda ko ngayon, ah, na-realize ko na nag-iba na rin yung bagay sa boses ko. And so,
Yun po, dun na lang ako napakanta, yung sa mga Mm. old songs. Yes, sir. Mostly kasi 'pag ganyan ang boses, isa sa mga napapakinggan kong kinakanta kapag modulated yung boses ng isang lalaki, yung "We will lock the door, sir." Alam mo yun, sir? Yung, "Your Man." Opo, So, kinakanta rin po. isa yon sa mga, tinitimbre mo rin sa pagkanta? Yes po. Mm. Well, siyempre kapag ganyan kasi yung mga kanta, talagang pangmasa rin, kinagigiliwan din ng mga nakikinig 'no, kapag, mga old songs dahil madaming nagsasabi, maganda yung mga old songs 'no. Hindi naman po sa pag-aano po natin sa mga kabombo natin diyan. Well, may point naman na maganda kasi yung mga old songs kasi yung meaning, yung kahulugan nandun pa rin, eh. Kasi ilan sa mga bagong kanta ngayon, parang meaningless kumbaga 'no, yung, napapakinggan naman po natin. May mga gano'ng kanta ngayon na parang, paulit-ulit na lamang yung lyrics. Hindi na gano'n kalalim 'no, parang, ginagawa yung iba nga yung term ngayon Jejemon na yung ibang kanta diyan. Pero yung, pagdating sa mga old songs kasi mga kabombo, kahit sino 'yan, gaya nga po ni Sir Gian, 16 years old, minahal etong, mga old songs, kinahiligan, kinalakihan dahil na rin sa influence ng kanyang father. Pero, Sir Gian, gaano ka ba kahilig 'no, pagdating sa mga old songs? Eto ba'y umabot na rin sa punto na kapag sa mga singing contest, old songs talaga lagi yung kinakanta natin? Gaya po nung ano, yung sabi ko kanina, yung Mm, ano po, mga old songs po, yun lang po talaga yung ano, yung mga bagay sa boses ko. Kaya usually kapag nakiki-contest ako, old songs din po. Pero kapag ano naman, 'pag nasa bahay lang ako, gusto kong mag-relax, mag-ano, chill gano'n, usually mga ano, mga new songs din. Parang December Avenue gano'n, oo, oo. Arthur Neri. Yes, sir. Sir Gian, dumako naman ako sa mga singing contest na sinalihan natin 'no. Kasi taong 2024 dito sa grand finalist po kayo ng Tinig ng Pangasinan Manawag, taong 2024. How's the experience? Paano mo po maibabahagi sa amin? Siyempre 2024 ito yung isa sa mga parang una na singing contest. Grand finalist po tayo, anong pakiramdam? Nung nag-grand finalist po ako dun sa ano, Tinig ng Pangasinan. Ano po, parang nabigla po ako kasi baguhan po talaga ako nun. So Mm, sabi ko, ay grabe, nakaya ko pala talaga dito, nakaya ko mag-grand finals. So yun, parang naano yung loob ko na, ay kaya ko pala 'to, may future pala ako dito, may patutunguhan pala 'to yung pagkanta ko. mm, mm, So nung naka-grand finals ako siyempre nandun na rin yung kaba, nandun na rin yung takot baka magkamali ako. Pero nandun rin yung saya na na ano mo sa sarili mo na kaya mo talaga. mm. Yes po. Saan ka naman kumukuha siyempre 'no, sabi mo nga kinakabahan, 'di ba 'pag magpe-perform naman talaga normal na kaakibat na natin 'yan, yung kabahan tayo every time magpe-perform. Kahit gaano ka pa katagal, sumali sa mga singing contest kapag iba yung atmosphere, lalong-lalo na kapag lumalaki yung competition, from local to municipal hanggang doon sa province-wide, nationwide. Paano mo kino-cope up, saan ka kumukuha ng lakas ng loob bago tayo mag-perform? Usually ang sinasabi ko na lang sa sarili ko, nandito ka na, walang kuwenta naman yung pagkakaba mo, gagawin mo rin naman. So, Mm, yun parang natutulungan akong mag-cope kapag yun yung iniisip ko. Parang, "Oh, wala ka ng magagawa, nandito na tayo, gagawin na natin 'to." And mm, then, yung pangalawang ginagawa kong pang-ano is siyempre yung ano, yung parents ko rin, yung magulang ko, si mama ta's si papa yung ano, yung nag-inspire din sa'kin. Kasi marami po talaga silang tinulong sa'kin para maabot ko yung ganito. Lalo na po sa mga vocal coaching, gano'n po. Ini-enroll po ako. Malaking mm. pera din po kasi yun, eh. Mm. Siyempre sino pang magpu-push sa'tin sa greater heights kundi ang pamilya natin 'no? At, siyempre importante din kung, sino yung mga kaibigan, mga nakapaligid sa'tin na talagang sumusuporta dahil, malaking epekto 'yan sa ating ano 'no, yung, para sa ating self-confidence mga kabombo 'no, na kapag yung nakapaligid sa'tin ay talagang naniniwala, well of course, wala ka ng ibang gagawin kundi maniwala rin sa sarili mo. Kaya importante mga kabombo piliin po yung mga tamang, magiging kaibigan, mga kasama 'no. If you don't have the words of courage, then don't say it mga kabobo kasi alam po natin na talagang,
sa pagiging artist, madami po yung passionate. Kapag words of discouragement na lamang po yung naririnig diyan, talagang wala rin pong mapapala yung isang tao, hindi po siya may inspire na gawin yan. Parang na-downgrade pa po natin yung isang tao. Kaya eto Sir Gian, sa mga sumunod naman na contest taong 2025, talagang kalahati pa lang ng taon, marami ng singing contest na nasalihan natin and mostly grand finalist tayo diyan. Paano no? Hindi ba tayo napapagod kasi April, May 2025 this year, mga kabombo, sumali ka na. So paano 'yon? Hindi ba nagkaroon ng lack of time sa preparation sa mga susunod na contest? Wala bang gano'n? Usually kasi kapag may contest, nasa weekends naman sila naka-schedule. So, wala namang problema dun sa kung pwede ba ako maka-join dito. Pero yung preparation, siyempre magpe-prepare ka pa ng weeks in advance. So, kapag busy ka talaga, hindi mo talaga matututukan yun, yung mag-separa paminsan-minsan. Pero, ayun po, wala namang masyadong problema. Mm. Nagagawan naman po ng oras. Yes po. Since gaano po naman kahalaga itong pagiging miyembro natin ng Tinig at Musika Stellar Voices at isa rin po kayong student ng Tinig at Musika Music Center. Gaano po kahalaga sa atin 'to sa ating pong araw-araw na ginagawa at kung paano po ninyo kayo nahubog sa talento ninyo? Siyempre po mahalaga rin po yung Tinig at Music Center kasi parang second family ko na rin po sila in terms of yung mga vocals, gano'n, yung pagkanta. Parang second family ko na rin po talaga sila. Mm. Si Coach Cathy, grabe yung tulong niya po sa akin. Tutok niya po kami kapag usually mga singing contest, inaano niya po kami. Gina-guide niya po kami talaga. Kaya sobrang importante po yung Tinig at Musika Music Center po. Yes po, Sir Gian. At siyempre Sir Gian, siguro panghuli na lamang po, no? Maraming salamat po sa pag-share niyo ng stories niyo pagdating sa larangan ng music. At siyempre yung mga challenges din, sir, may mga challenges din po kayo ba na kinaharap pagdating dito sa atin as in bago po no sa mga singing contest pero grand finalist na. May mga criticism mo ba na natatanggap din? And kung meron, paano mo po kino-cope up yung mga Siyempre po hindi po mawawala yung mga criticism ganun or yung mga masasabi ng mga ibang tao. Pero you just learn how to take that into account to better yourself and to improve your craft more. If ever man po na may masabi sila. Kapag sabi naman po nila, coach, ganun, siyempre po, mga feedback po, siyempre, kailangan dapat gamitin yun for improvement, hindi po dapat isaloob. So, yun po. Mm. Yes, Sir Gian, maraming salamat po sa oras po na ipinagkaloob niyo po sa ating programang Bombo Musikahan. Panghuli po, baka may gusto po kayong batiin, pasalamatan po dito sa ating programa. Live po tayo napapakinggan. Siyempre, una kong pasalamatan si mami ko po, si Merly Quizon Doria. Very supportive siya. Pinapano niya po ako sa mga vocal coaches, ganun. Next is si Coach Cathy, siyempre. Kasi po, without a coach, siyempre baka hindi ganito gaano na yung boses ko ngayon. And then yung mga friends and family ko na rin po. Kasi ramdam ko po yung suporta nila talaga sa akin. Lalo na kapag sinasamahan nila ako sa mga contest, ganun po. Yes, Sir Gian, muli, maraming salamat po sa oras po na ipinagkaloob niyo po para paunlakan po kami dito sa ating programang Bombo Musikahan. At syempre, Sir Gian, baka may gusto pa tayo sabihin kung saan po nila kayo pwedeng abangan at pakinggan. Wala pa naman po masyado. Ayaw ko pong pangunahan kung makakuha po ako or ganun. Pero if ever naman po curious kayo, just look me up on Facebook siguro and then I'll post videos there if you wanna watch. We are hoping to see you soon, sir, sa mga malalaking singing contest at syempre, ma-meet po namin kayo sa personal. At syempre, sir, maraming salamat po muli at mag-iingat po kayo. Good luck po sa inyong journey. Thank you po. Yama.